are so amazing, God. Thank you for your loving kindness. Thank you for your mercy that endures forever. Thank you for your the awesome God, the creator of heavens and the earth. Thank you for your the God of universe. Thank you for you are the creator of all things. Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa umagang ito, full of humility, asking your forgiveness, God, na anuman nakikita mong kasalanan namin, linisin niyo po kami ng iyong buhay at banal na dugo. Ang iyong habag, Panginoon, ay patuloy niyong igawad sa aming lahat. And Father God, bless everyone today. Bless all the people who seek first your kingdom and your righteousness. As you promise, all these things shall be added unto us. We pray today, bless all the JA1 worship services all over the world. Anoint all the pastors and the worship team, O God. I also pray, Father God, protect all our brethren who are still on their way here. Panginoon, I pray, bawat anak mo na narito, hindi mo hayaan na uuwi na hindi dala ang kasagutan sa katanungan at tagumpay na kanila pong kailangan. Thank you, Lord Jesus, for you are the amazing God. Lord, no works of enemy can touch us. Instead, we are declared victorious with the full armor of God. Lord, salamat po, Panginoon, and we promise only your name alone will be exalted and will be glorified in this place. To God be all the glory forever and ever. In Jesus' name we pray. Everybody shout and say, Amen and Amen. You may be seated, please. And let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He's the anointed one, the miracle-working God. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. And let's declare J1 culture. Sabay-sabay. Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. J1 culture. Good morning. Pangatlong linggo na naman ng 2025. Sobrang bilis ng panahon. Para lamang tayo naghihintay ng New Year, at ito na, New Year na nga, pangatlong linggo na kaagad. But anyways, ang Diyos ay may ginagawa na magagandang bagay sa buhay nating lahat. Are you always excited? Yes. Sabihin mo, ang buhay ko ngayon ay lalong gumaganda, lalong bumubuti, lalong sumasagana, palusog ng palusog, pataas ng pataas, pangat ng pangat ang buhay. Alam nyo, kaya ko kayo tinuturoan ng ganyan. Kasi, again, life and death is in the power of your tongue. Yun. Kaya dito po, lagi po tayong positibo. Alright? So, let us continue our topic for today. Noong nakarampung linggo, pinag-usapan po natin ang patungkol sa prayers. Tama ba? Patungkol sa apostolic. Now, ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang powerful prayers. Sabi natin ulit, powerful prayers. Yan. O kaya epektibong panalangin. Epektibong panalangin.
Meron bang hindi epektibong panalangin? Mayroon. Okay, mayroon po. Ngayon, ang epektibong panalangin, mga minamahal, ay kailangan nakabase sa words of God. By the way, good morning sa lahat ng mga nasa online worship service ngayon. Actually, ang mga online members po natin ay malayo po sila sa mga churches, kaya nasa bahay na lang po sila. Ngunit, naniniwala ako na ang Diyos ay kumikilos sa kanila po mga buhay kasi they are honoring God even through online. And blessed are you. Mapalad po kayong lahat sapagkat meron po kayong panahon at malapit lang po kayo sa ating pong mga churches kung kayo po nag-worship. Yung iba naman po, nanggagaling pa po ng Maynila, pumupunta pa po dito every Sunday. Iba nanggagaling po sa parte ng Laguna po, nag-worship po dito. Kaya kung kayo po mga taga Batangas, Batangas din lang naman, malapit lang. Lagi po ninyong unahin ang Panginoon. Ang pangako ng Diyos, pag inuna mo siya, lahat ng pangangailangan mo ay kanyang idaragdag. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Lord muli. All right, let us open our Bible in the book of John, chapter 14, verse 12 to 14. Yan. John chapter 14, verse 12 to 14. Okay. Ang sabi niya, I tell you the truth. Anyone who believes in me will do the same works I have done, and even greater works, because I am going to be with the Father. You can ask for anything in my name, and I will do it, so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. Inulit ni Lord John, ask anything in my name, I will do it. Okay. Pag tinagalog po natin yan, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Remember the word truth, katotohanan. Ang sino man sumasampalataya sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, sapagkat ako'y babalik na sa aking amang sumasalangit. Okay. Hihingi kayo ng anuman sa pangalan ko, gagawin ko upang maparangalan ang Ama. Oo, humingi kayo ng anuman sa pangalan ko, gagawin ko. Grabe ang pangako ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Alright. So ngayon, alam niyo, ito pong sinabi ni Jesus Christ, ang kausap po niya dito ay ang mga apostles po niya, yung mga mananampalataya. Hindi po ordinaryong tao, kundi mga believers. Sabi natin, believers. Yan. Kaya tinuruan niya sila ng apostolic prayers. Kaya ang apostolic prayers, ito po ay nakapaloob, okay? At ito po ay nag-uugat sa authority at mga prinsipyo ng mga apostol. At ito'y inireveal ng banal na kasulatan. Inireveal ng Bible. Kaya ang mga panalangin ay dapat nakaayon sa gusto ng ating Diyos. Hindi po dinirinig ng Diyos yung panalangin na, Lord, sumpain mo po sila. Lord, paghirapin mo. Lord, hindi po yun ang prayer. Yun po ay curse. Pag sinabi po natin prayers, nagpe-pray ka sa ating Amang sumasalangit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. At pag nagpe-pray ka, yung ang Diyos ay matutuwa na sasagutin ang panalangin mo. At ano ngayon yung mga panalangin na ikakatuwa ng Diyos? Una ay mapaparangalan ng Diyos sa gusto mo.
na yung gusto mo ay ikapupuri niya. Let's say, Lord, i-bless mo yung buhay ko. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang aking po mga anak. Lord, i-bless mo ang aking kapitbahay. Lord, iligtas mo sila. Yun po yung mga prayers. Now, ang panalangin po ng apostolic ministry ay nagre-reflect po mismo ang puso ng Diyos. Kasi nag-pray si Jesus Christ, di ba? Ipanalangin ninyo ang inyong kapwa. Wala siyang sinabing, sumpain ninyo ang inyong kapwa. Kasi yung pong prayer na galing sa puso natin, ito po'y nagre-reflect ang puso ng Diyos. So tanong ko lang sa inyo, sino dito ang in love kay Jesus? Pag in love kayo kay Jesus, mahal nyo din ang tao. Naalala nyo ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 19 to 20, ang sabi niya, ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos, pero hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwa, siya ay sinungaling. Paano niya mamahalin ang Diyos na hindi niya nakikita kung ang taong nakikita niya ay hindi niya kayang mahalin? Kaya, ang gusto ng Diyos na dingging panalangin, yung mayroon pong pagkahabag sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, at higit sa lahat, kaya siya magpipray para sa kanyang kapwa dahil mahal niya si Jesus. Now, narito po ang mga ibang mga susi, okay, ng mga component ng panalangin ng mga apostol. Okay, una, ay centered on God's glory and kingdom. Ito po yung nakasentro po ang panalangin para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa Kanya pong kaharian. Bakit? Tinuruan niya tayo. Naalala niyo muli yung tinuro ko last Sunday sa Matthew chapter 6 verse 10? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nagpipray po tayo na ang Diyos ay bumaba. Nagpipray po tayo na mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para na rin sa langit. Kaya ang ibig sabihin ngayon, yung pong tinatawag na makalangit na kalikasan ay dalhin ng Diyos dito sa lupa. At yon ay mangyayari through your prayers. Sabi mo sa katabi, pray. Through your prayers. At yun po ay galing sa puso mo na panalangin. Yung bang mayroon kang compassion. Yan. Kaya nakasentro po yan. Ngayon, kung papansinin po natin na ang kapayapaan ay nanggagaling lang sa Diyos kasi siya yung Jehovah Shalom. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Sinong gusto mapayapa ang buhay? Sinong gusto matagumpay ang buhay? Therefore, you should learn to pray. Your kingdom come. Bakit? Si Jesus ay hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Your will be done. Gusto mo siya maghari sa buhay mo, siya maghari sa pamilya mo, siya maghari sa komunidad mo. Dahil siya lang talaga ang nagbibigay ng kapayapaan ng buhay. Kaya kung mananalangin kayo sa ibang Diyos-Diyosan, hindi ka matutulungan noon kasi nga Diyos-Diyosan nga eh. Ibig sabihin, kunwa-kunwaring Diyos ang Diyos-Diyosan. At ang sabi ng Biblia, wala po yung pandinig. Hindi rin yung makapagsalita. Hindi rin yung nakakakita. Hindi rin makagalaw ang mga kamay nila. Hindi rin makalakad. Paano ka matutulungan? Diyos-Diyosan nga eh. Makakasakay ka ba sa kutsi-kutsihan? Hindi. E di mapipirat dahil sa laki mong yan. Aapakan mo yung kutsi-kutsihan? O, bahay-bahayan? So, ganun din yun, Diyos-Diyosan. Kaya ngayon, Diyos-Diyosan, binubuhat ng tao. Kaya ngayon, Diyos-Diyosan, ginagawa ng tao.
Oh, samantalang ang Diyos, ginawa niya yung tao. Tapos, meron na lang tayong kinagisnan na yun na raw po yung Diyos. Mali. Kailangan na nating ituwid ang mali. Tama ba? At ang tama mong gagawin, kikilanlin mo ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia, kaya ang tinuturo ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu, dapat mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Bakit Espiritu? Kasi hindi nakikita. Bakit katotohanan? Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa iyo at sa akin. Siya'y Diyos na napakalaki. Siya'y Diyos na nagpapagalaw ng daigdig. At hindi ikaw ang magpapagalaw sa Kanya. O tingnan niyo po yung Diyos-Diyos na ginawa ng tao. Kayo ang naglilinis sa Kanya dahil maalikabok na. Kayo ang nagbibigay ng pabango sa Kanya dahil gusto mo naman na mabango siya. O, ano pa? Ikaw ang bumubuhat sa Kanya, ilalagay mo sa sulok ng bahay. O ano pa? Ginawan mo siya ng bahay-bahayan. O di niluluko mo ang sarili mo, tapos halikan mo siya. Mananalangin ka sa Kanya. Dapat siyang manalangin sa iyo kasi ikaw ang nagbibihis sa Kanya. Dahil ikaw ang nagbibigay ng ilaw sa Kanya. Kaya nga, katotohanan ang pinag-uusapan dito. Ang Diyos ay Espiritu, sasambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Nagkaintindihan ba tayo? Hindi natin pinag-uusapan na religion dito. Katotohanan ang pinag-uusapan. Kaya dapat nakasentro sa Diyos ang ating pong panalangin. Yung magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian at bababa ang Kanyang kapangyarihan. So yan ang una, centered on God's glory and kingdom. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng 10 utos. Ang unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawang utos, huwag kang magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o ribulto ng anuman nilalang sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang sino mang aayaw sa akin hanggang sa 3 at 4 na sadin lahi. Ngunit ang sino mang iibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapo-apuhan. Praise the Lord. Yan po'y nakalagay sa Exodus chapter 20, beginning verse 1 up to 17. Pangatlo na utos ng Diyos ay huwag mong gagamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pang-4 na utos ng Diyos, ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yung Sabat, ibig sabihin worship day. Ang Sabat sa Pilipinas ay linggo. Sasambahin mo siya. Yun po yung pang-4 na utos. Ang pang-5 utos, igalang mo yung ama't ina. Pang-6, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi huwag kang mangangalunya, at huwag kang sasaksi sa anumang mali. Ibig sabihin, huwag kang magsisinungaling, at huwag mo daw pag-iimbutan ang kapitbahay mo. Okay, so, again, God-centered. So, tinuturuan ko kayo ngayon ng panalangin na diringgin ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Okay. And number 2, full of faith and authority. Kaya ka magpipray dahil alam mo may faith ka na diringgin ka ng Diyos at alam mo rin na mayroon kang authority. Ano yung authority na yan? Ito yung panalangin na nagdideklara ka na ang mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nakikinig sa inyo? Yes. Kaya nakikinig ang Diyos sa iyo kasi anak ka niya. Kung hindi ka niya anak, hindi ka niya diringgin. Sino mga anak ng Diyos dito? Kaya ka naging anak ng Diyos dahil
John chapter 1 verse 12, ang lahat ng nanalig at tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban sila ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay anak ng Diyos. Sinong diringgin ng Diyos? E di yung anak niya. Alangan naman diringgin niya yung kanyang anak-anakan. O kaya hindi naman naniniwala sa Kanya, hindi naman siya tinatanggap bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya pala, ang buhay ng anak ng Diyos ay angat sa iba. Kaya pala, confident lagi tayong mag-pray kasi anak tayo ng Diyos. Kaya isipin mo, anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, ay direkta kang lumapit sa Kanya. Huwag kang dadaan kay Pedro. Huwag ka rin dadaan kay Pablo. Huwag ka rin dadaan sa ibang tao. Dumirekta ka kay Jesus. Dahil ang sabi ng Panginoon, si Jesucristo lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Nagkaintindihan tayo ngayon? Okay, kaya ngayon, paano ka magpipray? Manalangin ka sa Ama sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya tayo lagi nakapikit pag nagpipray. Lalo tigit sa umaga, nagpipray ka, nakapikit ka na. Bakit? Sinasamba mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. At ikaw ay mayroong buong pananampalataya at mayroong kang kapangyarihan. Sabi nga ng John chapter 14, verse 13 muli, and whatever you ask in my name, ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko. Kaninong pangalan muli? Kay Jesus. Ano man ang hilingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko. Grabe na to. Gagawin ko. Kung pinangako ng Diyos yan, bakit ka magdududa? Gaano na karami ang pinagpray ng inyong pong lingkod na tinugon ng Diyos? Incurable disease, pag pinagpray, gumagaling. O, gaano na karami na rin ang pinagpray mo na tinugon ng Diyos? Kaya pag ikay nagpipray, huwag kang magdududa. Bakit? Nananalangin ka sa Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Kung gawa niya lahat yan, bakit ka magdududa sa Kanya? Pero ngayon, tinuruan tayo, ano man ang hingin mo sa Ama, sa pangalan ko, sabi ni Jesus, gagawin ko. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya kung ito'y ginagawa ng Diyos, pinangako ng Diyos ito, huwag ka na magdududa. Basta may nangyayari. Kaya nga pag nag-pray ka, Lord, mangyari ang iyong kalooban. Halimbawa, may hinihingi ka sa Panginoon. Alam mo naman na alam ng Diyos kung nagbibiro ka o hindi. Alam din naman ng Diyos kung totoo ang puso mo. Eh kung nagpipray ka, Lord, bigyan mo naman ako, dalhin mo ako sa Amerika. Pwede ka niyang dalhin doon. Ang tanong ko, anong gagawin mo sa Amerika? Baka lang gusto mong subukan na dalhin ka ng Diyos sa Amerika. Anong gagawin mo sa Amerika? Para matatagan ang passport mo? Anong purpose mo? Kaya pag nagpipray kayo, may purpose. Hindi lamang yung makapanalangin ka at patutunayan ko sa mga kapitbahay ko na talagang tumutugon ng Diyos sa buhay ko. Pupunta ako ng ibang bansa. Ano nga gagawin mo? Hindi masama na makapunta ka doon. Kung ang purpose mo ay makapamasyal lamang. Ngayon, pang mamamasyal ka papuntang Amerika, may sapat ka ba na pera? Dahil mamamasyal ka. Di po ba? Okay, again, hindi po masama na manalangin ng ganon. Pero tiyakin mo, may purpose ang pagpunta mo. Ganon din, anong prayer na gusto mo, na gagawin mo? May purpose ba? Bakit gusto mo magkaroon ng kotse? Of course, sasabihin mo, Lord, para pagpunta ko ng church, hindi ako madidelay.
O Lord, gusto ko po ng bahay. Anong purpose mo? May bahay ka na eh. Lord, gusto ko, kaya kung magpapatayo mas malaking bahay para marami akong matanggap na bisita. Humingi ka maski ano. Walang imposible. Kailangan lamang may purpose. Tama ba? Kasi nangako ang Diyos eh, humingi ka nga maski ano. So know your purpose. See to it that you have a good objectives and perspectives in your prayers. Okay, kaya pangatlo, depend on the Holy Spirit. Pag ikay nagpipray, nakadepende ka sa Holy Spirit. Kasi siya yung magdadala ng blessing sa'yo. Kaya ang sabi ng Bible sa Acts chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Ghost will come upon you. Tatanggap ka ng kapangyarihan pagbaba ng banal ng Espiritu Santo sa inyo. So ang apostolic prayer rely on the power and leading of the Holy Spirit. So, hindi ko alam kung ako nasusundan ninyo. Leading, nakadepende ka sa leading ng Holy Spirit. Kaya lagi mong sabihin, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Kailangan ko po kayo. Kaya nga minsan kinakanta natin, Spirit, breathe on me. Lord, kailangan ko kayo. I found my life in you. You make my life brand new. Kasi ang Holy Spirit, ang siyang magbabago ng buhay mo. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa'yo. Ang Holy Spirit ang laging nandiyan dyan na ibigay ang dalangin ng puso mo. Bakit? Mananalangin ka sa Ama sa pangalan ni Jesus through the power of the Holy Spirit. Ephesians chapter 6 verse 18. Kaya, huwag kang mag-atubili. Lagi mo sabihin, Lord, kailangan ko po kayo. Holy Spirit, guide me. At ang Holy Spirit ay masaya na gagabayan ka niya at tutugunin niya ang dalangin ng puso mo dahil ikaw ay umaasa sa Kanya. Say hallelujah. So, depend on the Holy Spirit. Ikaw ay mag-depend sa Kanya. Kaya niyo pa ba? Number 4, focus on inner healing and deliverance. Ang Holy Spirit, mga kapatid, pag nagpipray ang mga apostles, ang gusto nila lagi, gumaling ang mga may sakit. Ang gusto nila lagi, makalaya ang mga bihag ng dyablo. Kaya ikaw na anak ng Diyos, pag nagpipray ka, hindi lang sarili mo ang ipag-pray mo. Ipag-pray mo din ang iba na nangangailangan ng kalayaan, ng kagalingan. Kaya sasabihin ko sa iyo, dahil nasa sa iyo ang Holy Spirit, ang buhay mo ay gagamitin niya para sa kalayaan ng iba. Huwag mong susuluhin ang kaligtasan mo. I-share mo din ito sa iba. Huwag mo din susuluhin ang deliverance mo. I-share mo din ito sa iba. Ipag-pray mo ang mga may sakit at ang Holy Spirit ay sasamahan ka at magiging blessing ka sa maraming mga nangangailangan. Sinong gustong gamitin ng Diyos? Konti na lang nataas ang kamay. Sinong gustong gamitin ng Diyos? Sabi mo ulit, Holy Spirit, use me for your glory alone. In Jesus' name. Praise God. Ibang klase. Kaya ngayon, ang sabi ng Luke 4:18 and 19, kaya ito lagi natin kino-confess, the Spirit of the Lord is upon me. Nasa iyo ba ang Holy Spirit?
He has anointed me to preach the gospel to the poor. Kaya ikaw na nagtataglay ng Holy Spirit, ikaw ay binigyan niya ng kapangyarihan mag-preach, mag-share ng words of God sa mga nangangailangan, sa mga hindi paligtas. Pag sinabi pong poor, hindi lamang po yung mahihirap physically, kundi poor in the spirit, nangangailangan sila ng kapangyarihan ng Diyos na tulad ng meron ka. To preach deliverance to the captives. Ituturo mo ang kaligtasan sa mga bihag ng kaaway. Yan ang purpose ng pagtataglay mo ng Holy Spirit. Sino muli ang mayroon ng Holy Spirit? Praise God. Kaya hindi ka na isang ordinaryo na tao. Ikaw ay may kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya, kumilos ka na. Kumilos ka. Ang isang tunay na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay involved po sila sa spiritual warfare. They are praying and destroying and cursing all kinds of curses. Kaya nga, breaking curses and setting captives free. Kaya alam niyo kung lahat po tayo na JA1 people ay sabay-sabay ibahagi ang mabuting balita, ang Diyos ay napakasaya. Ang Holy Spirit, hindi kanya lulubayan at gagamitin niya ang buhay mo para makalaya ang maraming tao. Katatapos lang po ng Advanced School of Deliverance. Ito pong nakarampong Huwebes. Martes, Merkules, Huwebes. Ang mga pastor po natin, naging instrumento. Nagpa-pray yung mga pastors at ibang mga born again na umatin ng conference. Galing pa po ng Ifugao. Galing po sila ng Mindanao. May galing Bisaya. May galing pa po ng Apari. Imaginein po ninyo, sila ay nakaranas ng deliverance. It's because hindi sinolo ng mga pastors ang kanila pong anointing. Ginamit nila yung kanilang kapangyarihan na pag nag-pray, gagaling ang mga may sakit. Taas muli ang kamay. Ang kamay kong ito, gagamitin ng Diyos at ipapatong ko sa mga may sakit. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, ang may sakit ay gagaling. Amen. Praise God. Kaya tandaan mo to, ilagay mo na ito sa iyong puso at kaisipan. You have the Holy Spirit. Hindi ka dapat natatakot na mag-pray over dahil hindi ikaw ang healer. Ang healer ay si Jesus Christ. Kaya nga, anong sabi niyo muli? Ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, gagawin ko. Ay nako, gagawin ko. Ay sabi ng Diyos, hindi daw ikaw ang gagawa. Mag-pray ka lang, may gagawin ang Diyos. Mag-pray ka lang, may mangyayari. Therefore, kung walang prayer, walang mangyayari. Kaya pala itong bibig na to, yung bibig na yan, instrumento para ibuka mo, manalangin ka, para gumaling ang mga may sakit na ipagpe-pray mo. Pag wala kang prayer, walang mangyayari. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, let us pray. Come on, let us pray. Dasal lang ng dasal, may mangyayari. Hallelujah. Praise God. Kaya, alam nyo, ito yung mga ilustrasyon, mga example ng mga apostles. Okay? Example of apostle prayers in the Bible. Dito, una, prayer for boldness and power. Sila po ba naman ay nag-pray ng ganito? Ito yung prayer po nila with boldness and power. Acts chapter 4, verse 29 to 30. Ang sabi niya, now, Lord, look on their threats and grant to your servant that with all boldness they may speak
your words by stretching out your hands to heal, and that signs and wonders may be done through the name of our Lord Jesus Christ. So, pansinin po ninyo ha, sabi ni Pedro, at ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang mapagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Ito yung prayers ng mga apostles. Dapat ganito rin yung prayer mo. Araw-araw, Lord, loobin po ninyo. Kami puspusin ng inyong kapangyarihan para may pangaral namin ang mabuting balita sa maraming tao ng may lakas loob. At sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, gumaling ang mga may sakit. At yun po ang nangyari. Kaya nga si Pedro, sa pamamagitan po ng kanyang anino, gumagaling ang mga may sakit. Darating din ang panahon at ngayon na nga na ang mga kamay mong yan ay gagaming instrumento ng Diyos para gumaling ang mga may sakit. Even ang anino mo, gagaling din po sila. Sino yon? Sinong gagamitin ng Lord? Alam niyo ba kung bakit? Darating ang panahon, napakarami ang magpapapray over. Mabibitin ang oras mo. Kaya ang darating yung time, maglalakad ka lang. Yung iba, hihipo sa damit mo, gagaling kagad sila. Dadaanan ng anino mo, gagaling kagad sila. Alam nyo, grabe to ha. Tandaan ninyo, nangyari ito kay Jesus, nahipo ang laylay ng damit niya, gumaling. Ganon din sila Pedro, ganon din si Pablo, pinadala lang niya yung pong panyolito. Sabi niya, ito, dalin mo ito doon sa may sakit, ihaplos mo lang, gagaling na po yan. Maniwala po kayo. JA1 Church, Apostolic Church po tayo. Tayo ay magpiperform ng mga kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Lahat ng naniniwala sumigaw, ako yun! Yes! Kaya nga, grant us boldness to proclaim your words fearlessly. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Parang mahina ang response ninyo. Huwag kang mag-alala. Anointed ka. You have power. Sino muli ang gustong gamitin ng Diyos para makalaya ang marami? Yes! So yan ang una, prayerful boldness and power. Kaya lagi kang magpipray gano'n. Araw-araw magpipray ka. Lord, gamitin mo ako para sa iyong kapurihan. Pangalawa, prayer for spiritual strength. Lagi kang mag-pray, Lord, palakasin mo po ako. Palakasin mo po ang mga pastors. Palakasin mo po ang mga J1 people na kaming lahat ay magamit mo. Sabi ng Ephesians chapter 3, verse 16 to 19. Ang sabi niya sa kanyang salita, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Sabi niya sa Tagalog, mga minamahal, okay, sabi nga niya, at idinadalangin ko ang palakasin niya ang inyong buhay espiritual. May kausap ako. Hindi mabuti ha. Idinadalangin nila na palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nga taglay mo ang Holy Spirit. Naway panatiliin si Kristo sa inyong mga puso. Please, panatiliin mo si Jesus sa puso mo.
Si yes. Yes. Sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya keep praying. Keep trusting. Keep calling God. Siya talaga ang magbibigay ng tagumpay. Huwag kang magdududa sa Kanya. Panatilin mo siya dyan. Kaya dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Yes, nag-uugat sa pag-ibig upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng Kanyang kapuspusan. Kapuspusan ng ating Diyos. So mga kapatid, ito yung apostolic prayer. Hindi lang ikaw ang ipagpe-pray mo. Ipag-pray mo din ang iba na manatiling tapat sa Panginoon hanggang sa Kanyang pangalawang pagbabalik. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kailangan mo at kailangan ko ang lakas. Ipagpuri nyo din lagi ang inyong pong Apostle Art. Ipagpuri nyo lahat ng mga pastor natin. Ipagpray mo ang iyong kapitbahay, ang lalo tigit ay inyong kapwa mananampalataya. Kaya prayer for spiritual strength. Ano yung una? Prayer for boldness and power. Ang pangalo is prayer for spiritual strength. Ang pangatlo, prayer for deliverance and victory. Lagi kang mag-pray para sa kalayaan mo sa anumang gawa ng kaaway at manatili matagumpay. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments. Alam nyo, ito yung sinasabi ni Pablo. Ito makinig kayo mabuti. Ang sandatang ginagamit namin sa pagkikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang makapangyarihan o kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Grabe pala yun. Alam nyo, makinig kayong lahat mga anak. Ito pala yung kapangyarihan mayroon tayo. Napapabagsak natin ang kuta ng masasamang espiritu. Kaya pala takot ang demonyo sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, sa mukha mong yan. Takot ang demonyo dyan. Mas nakakatakot ka kaysa sa demonyo. Amen. Alam niyo, natatawa ako minsan, maraming mga Kristiyano, takot na takot sa demonyo. Ang totoo, ang demonyo ang takot sa'yo. Kaya nga sila lumalayo, nagre-react. Bakit? Nakakatakot ka. Bakit ka nakakatakot? Nasa iyo ang Holy Spirit. Again, sabi mo, ako'y walang takot. Nasa akin si Jesus. Nasa akin ang Banal Espiritu Santo. I am powerful. In Jesus' name. Kaya nga, mga kapatid, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapin namin ang lahat ng nagmamataas laban sa kaalaman ng tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Kaya powerful pala tayo. Kaya please, hindi kayo ordinaryong born again. You are moving in the apostolic ministry.
Magpipray ka, may nangyayari. Kaya nga, prayer for deliverance and victory. O, sinong magsisimula ng lagi magpipray? Ano man ang kabisihan ninyo, manalangin po kayo. Umaga pa lamang nagpipray ka na ng tagumpay mo. Bago ka matulog, nagpipray ka ng tagumpay. Yes. Number 4, prayer for revival and harvest. Si Jesus Christ, ang sabi niya sa kanyang mga apostles, magpray kayo. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Kaya't sinasabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ang anihin. Ngunit, kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Kaya ang prayer ko ngayon, lahat tayo dito mag-ani. Sabi mo, mag-ani tayo! Ang anihin daw po dyan, kaluluwa, yung po mga unbeliever, dalhin natin sila kay Jesus. Bakit? Dahil kailangan po nilang maligtas. Kapag hindi natin na-harvest ang mga yan, may hinog na, malalaglag na yun sa lupa, mawawala na. Kaya nga, sabi niya, manalangin kayo na magpadala ang Diyos ng maraming mag-aani. Kaya please, tumugon po kayo. Hindi lang po kami ng mga pastor at mga leaders ang mag-aani. Lahat tayo. Magpagamit kayo. Kung paano kayo na born again dahil may ginamit ang Diyos para ibahagi ang mabuting balita sa inyo, ganon din kayo. Mag-ani rin po, ibahagi din ang salita ng Diyos sa mga tao. Mag-ani tayo pare-pareho. Kaya pray for revival and harvest. Lagi kong sinasabi ito, kapag ang buong Batangas City na born again, ang mga mamamayan nito, wala kang maririnig dito na nakawan, wala kang maririnig dito na awayan, wala kang maririnig dito na mga wasak na pamilya, lahat ay napakasaya. Walang damutan. Ang sarap ng isang tao'y lubos na makakilala sa ating Diyos na buhay. Kaya pray for revival. Kaya please, every day ha? Every day. Sabi natin, every day. Every day mag-pray kayo, Lord, gamitin mo po ako para sa iyong kapurihan. Ulitin nyo nga nyo. Lord, tulungan mo akong ibahagi ang salita mo. Yan. Prayer for revival. At lagi niyo ipag-pray ang ating pong government, ang ating pong mayor, ang ating pong gobernador, na lahat ay ma-born again. Pag lahat yan ay may banal na pagkatakot sa Diyos, na born again yan, hallelujah, may influensyahan ang napakaraming 115 million Filipinos. Kaya prayer for revival. Number 5, prayer for divine protection. Everybody said divine protection. Bakit kailangan natin ang divine protection? Pag sinabi po natin divine, galing sa Diyos. Ang mga apostolic people ay nagpipray sila. Kaya apostolic prayers sa Bible, nagpipray for divine protection. Psalm 91 verse 11 to 12. For he shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. Kaya pag kayo po ay nagpipray, ang prayer nyo dapat ay, Lord, suguin mo ang iyong mga anghel na kami ingatan. Sa kanilang mga kamay, ikaw ay alalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan.
Kaya, tumingin kayo sa akin dito. Pag nagpipray kayo araw-araw ha, isuot ninyo ang armor of God. Sabihin natin, armor of God. Helmet of salvation. Yan, helmet ng kaligtasan po yun ha. Breastplate of righteousness. Belt of truth, sinturon ng katotohanan. Gospel shoes of peace. Yan. Combat shoes po yan. Spiritual lahat yan ha. Shield of faith. Yan. Ito yung pananggalang. Sword of the Spirit. Ayan. Sasabihin mo ngayon, in Jesus' name, lakas I destroy all the works of the enemy. Now, sabi mo, sakit karamdaman, I destroy you. Now, kahirapan, I destroy you. Now, in Jesus' name, lahat ng sumpa na binitawan laban sa akin, I reverse. Yan, ibig sabihin, i-reverse mo, ibinabalik mo sa mga nagbitaw nun sa'yo. Narinig mo man yun o hindi, basta mag-reverse ka. Sabi mo, I reverse lahat ng sumpa na binibitawan laban sa akin at sa aking pamilya. Sa pangalan ni Jesus, I reverse in Jesus' name. At sabi mo, Lord, I am blessed. I am super blessed. Maski saan ako pumunta, protektado mo ako. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kaya lagi mong hilingin sa ating Amang sumasalangit na ikaw ay proteksyonan. Ganon din ang pamilya mo, pati ng ministry natin. Okay? At utusan mo ang mga anghel na ikaw ay ingatan nila. Maski saan ka pumunta, sabi mo ang mga anghel, in Jesus' name, linisin ninyo ang aming daraanan. Alam nyo, everyday yan po ang prayer ko. At kapag lagi kayo nagpipray ng proteksyon, hallelujah, masaya lagi ang buhay mo. Amen? Kaya naalala niyo yung kinikwento ko sa inyo? Inipit ako ng bus, sinagasanan pa ako 4 na beses. Ang katawan ng bus, inipit niya yung katawan ko doon sa barandillas na bakal. Nagsisigawan ng mga tao dahil alam nila bali-bali na mga buto ko. Then nagpray ang mga pastor na makaalis yung bus. Matapos akong sagasaan. Pag-alis ng bus, wala ni katiting na nabalim buto ko. Mga minamahal, that is our protection. Amen? Now, before I close, ito yung mga practical application na dapat mong gawin. Number 1, pray with authority. So again, pray with authority. Ano ang gagamitin mong pangalan? In Jesus' name. Kaya use the name of Jesus and declare His promises boldly. Ganyan dapat kayo mag-pray. I-declare mo lagi, mga manalangin kasama sa pangalan ni Jesus at i-declare mo ng mayroong boldness ang iyong kapangyarihan. Kaya pag nagpipray ka, hindi yung Jesus, ingatan mo po ako, tutulungan niyo po ako. Okay din yung prayer na gano'n. Pero, kapag pinag-uusap po natin ang mga kalaban mo spiritual with authority. Kaya pag nagpe-pray kayo, in Jesus' mighty name, winawasak ko lahat ng mga plan na yung diablo sa buhay ko. Ayan. In Jesus' name. I command every wicked spirit to leave. Paalisin mo lahat.
at lalayo sila sa iyo. Again, sabihin mo ulit sa katabi mo, sa mukha mong yan, takot ang demonyo dyan. Kasi nasa sayo si Jesus. Amen? Okay. Pray with authority. Pangalawa, pray with fervency and consistency. Pag nagpipray po kayo, alam mo nga, requires po yan, ang puso ninyo ay lagi pong persistent sa pananampalataya. Laging may pananampalataya. Huwag kang magpipray na walang faith. May faith ka ba? Lahat ng may pananampalataya, raise your hand. Sabi mo, I have faith. In Jesus' name, I am more than conqueror. Through Christ Jesus, who is strengthened me. I have faith. I am victorious. In Jesus' name. One time, ako po nasa Mindoro. May pinag-pray po ako. Gumaling, nakalaya. After a week, bumalik ako. May sakit na naman. Sabi ko, di ba tinuruan ko kayo kung paano kayo magpalayas ng demonyo? Opo. O bakit hindi nyo ginagawa? Sabi ko nga, nag-pray nga ako, Satanas, maawa ka naman sa akin. Ano kanyo? Yun ang prayer ko, Satanas, maawa ka naman sa akin. In Jesus' name, sabi ko, Tatay, born again ka na. Bakit ka nagpipray kay Satanas na maawa siya sa iyo? Wala ngang awa. Ang demonyo'y walang awa. E di lalo siyang nagdiriwang dahil alam niyang talunan ka. Ay, ganun po ba yun? Oho, gamitin mo ang kapangyarihan mo, mas makapangyarihan ka kaysa kay Satanas. Ay siya, babaguhin ko na. Paano mong gagawin? Adi sabihin ko, Satanas, umalis-alis ka na. Sabi ko, nakikiusap ka pa. Mali yung prayer mo ulit. Paano ba? Sabi mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw Satanas, inutusan kita, lumayas ka, winawasa kita sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Yun. Ay, ganun ako ba yun? Bay, nung narinig ko yun, nagbago ang kanyang pananaw Oo nga pala, anak ako ng Diyos. Yun! Palayasin mo yung sakit mo. Ay di pinag-pray niya, pinalayas niya, yung sakit na nilagay ni Satanas sa kanya, ay di gumaling. Say hallelujah! Alam niyo mga anak, tinuturoan ko kayo kung paano kayo magtagumpay sa buhay. Amen? Huwag makikiusap sa mga mangkukulam, sa mga espiritista, sa mga satanista, kay Satanas. Huwag kayo sabi niya, maawa naman kayo sa akin. Wala. Kaya nga Satanas, walang awa. Kaya nga Diablo, walang awa. Tapos ngayon, magpipray ka, maawa ka naman sa akin. Parang mo na rin sinasabing, kampi tayo. Pray with fervency and consistency. You have faith, work, move, and God is with you. Number 3, combine prayer with action. Say again, prayer with action. Lakas Yan. Prayer with action. Share the gospel, pray for the sick, and minister to those in needs. Prayer with action. Kaya pag nagpipray ka, with action, ilay hands mo, share the word of God, pray for the sick. With action. At magugulat ka na lamang, gagamitin ka ng Diyos mightily. Yes. Kaya after praying for revival, actively evangelize and disciple others. Kung ano yung natututunan ninyo, ginagawa nyo, i-share nyo din sa iba para gawin din nila. Sabay-sabay tayo na maglingkod kay Lord. Malapit na dumating si Lord. You are anointed by the Lord. Pray with action. And the last, pray in unity. Noong pong kahapon po,
nagkaisa po ang mga kapatiran natin na nag-pray po sila, prayer and fasting. Pray in unity. Join with other believers for corporate prayers. Yes, to release a great spiritual impact. Everybody say, more prayer, more power. No prayer, no power. Less prayer, less power. Kaya kung tayong lahat ay sabay-sabay na nagpipray, grabe po yan. Nangangatog ang dyablo pag nagpipray po tayong sabay-sabay. Say yes! Hallelujah! That's why, please, mag-participate po kayo. Makinig. Mayroon pong group na mga young adults, nagpipray po sila. Mayroon pong group na mga young people, join them, kayong lahat ng mga young people, sumama po kayo sa kanila para kayo matutong mag-pray. Mayroon po naman mga professionals, group of professionals, nagpipray po sila, join them. Mayroon po mga men's group, women's group, pray. Mag-join po kayo. Lahat po tayo ay may kanya-kanya tayong sasamahan ng ministry sa JA1 para sa gayon, lahat po tayo ay sabay-sabay magamit ng Diyos na buhay. Maliwanag po ba? Dapat meron din po yung mga life groups, anointed groups. Nang sa gayon, tumaas ang inyong po mga pananampalataya. As I close today, ang dalangin ng taong matuwid ay agad dinirinig ng ating Diyos. James chapter 5 verse 16. Ang sabi nga niya, effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Ang panalangin ng taong matuwid ay agad niyang dinirinig. Now, search your heart. Kumusta ang puso mo? Nabubuhay ka ba ng may katwiran? Give your life to the Lord. Sa mga first-timer, ito po ang mga JA1 people na nag-invite po sa inyo. May ginagawang Diyos tuwing nananalangin po kami. At dinala ka ng Diyos dito dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Ikaw din ay matutong sumamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tumayo po tayong lahat. At sabihin natin sa Kanya ang awiting ito. I call on your name, asking for your please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. Let us sing this song with prayer. I come to you, Lord, hoping for your care. Hoping for your care. Your power and love. Always be there. Always be there. Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Help me, I pray. Break me and mold me. Break me and mold me. Teach me your ways. Teach me your ways. I call on your name, Call on your name. asking for your help. Please give me the strength, for I can do nothing
Apart from you, Jesus, please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. ako'y lumalapit Ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahamagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod. Sa'yo ako'y lumalapit at sumasamo. Palakasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka, Kristo. Kahamagan ako, ang buhay ko sa'yo maglilingkod. Sa'yo Yumuko tayong lahat at pumikit. Ito yung oras na ikaw ay manalangin sa Panginoon. Pray. Bilang kabilang ngayon sa Apostolic Church, you pray directly to the Father. This time, before you completely pray, itaas mo ang kamay mo, sumunod ka sa prayer. Sabihin mo muna ito, Lord Jesus, lumalapit ako sa iyo. Lubos na nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat kong nagawang kasalanan. Inaamin ko po, nagkasala ako sa iyo. Nagkulang ako sa iyo. Sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo ako ng iyong banal na dugo. Sa oras na ito, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Ikaw na ang lubos na masunod sa buhay ko. Holy Spirit, manatili ka sa puso ko. Lord Jesus, sumasampalataya ko sa iyo. Father God, nananalangin ako sa iyo sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Hihingi ako sa iyo. Mananalangin ako sa iyo. Sige, manalangin ka ngayon sa Panginoon. Sige, kalimutan mo na sa kaliwat kanan mo. Ask anything you want right now. Humingi ka maski ano ngayon. Come on. Shaka. Pray. Pray. The prayer of the apostolic prayer right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Hindi lang ang pamilya mong ipag-pray mo ngayon. Ipag-pray mo din ang sarili mo, palayasin ang anumang problema, sakit karamdaman sa buhay mo. At ipag-pray mo din ang maraming tao na makakilala sa Diyos, magkaroon ng revival. Magkaroon sila ng pananampalataya. Maborn again din na tulad mo. In the name of Jesus. O Shakatara Bababakanda. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, dinggin niyo ang panalangin ng inyong mga anak. Lubos yung patatagin ang kanilang mga pananampalataya. Lord Jesus, increase their faith, O God. Increase their anointing. Increase their power, O God. Increase, O Father God, their boldness.
through the lives of these people, marami tayong maborn again, makakilalang lubos sa iyo, O Diyos. Patuloy niyong tugunin ang dalangin ng kanilang mga puso. At hinihiling ko naman, palusugin niyo lahat, pagaligin ang may sakit, O God, as well, isupply yung pangangailangan nila. Walang maghihirap ng mga JA1 people in the name of Jesus. Asinsado ang lahat ng buhay nila in the name of Jesus. Matagumpay ang mga buhay in the name of Jesus. Kaya itinatakwil ko ang kahirapan, wala kayong karapatan na manatili sa buhay ng mga J1 people. Itinatakwil ko din anumang problema sa pamilya, sa anak, sa magulang, sa maging sa anumang mga relasyon na pangit. Inaalis ko lahat ng mga pangit na relasyon in Jesus' name. Instead, magkaroon ng pagkakaisa ang kanilang mga pamilya. And Father God, buksan mo ang durungawan ng langit, ibuhos ang masaganang pagpapala sa lahat ng mga JA1 people, maging sa lahat ng mga nanonood ngayon. Lord God, nag-worship, nagpipray, I declare, Father Heart God, the amazing victory to everyone. I declare, Father God, prosperity, abundant life. I speak anointing, I speak power. At ang lahat ng kamay na nakataas, O God, lahat na yan, I release the anointing. Ipapato ang kamay sa mga may sakit. Ang mga may sakit ay gagaling! In the name of Jesus. Thank you, Lord. Everybody say, I am victorious. I am a child of God. I am anointed. I am powerful. In the name of Jesus. I have the victory. In the name of Jesus. Through the power of the Holy Spirit. Amen. And amen. Hatak, amen. In Jesus' name. Bigyan mo ng high five ang katabi mo. Pinagpala tayo ni Lord. Come on. Pinagpala tayo ni Lord. In Jesus' name. Hallelujah.